everyone, it's me again. So meron tayong tanong ulit na sasagutin for today. For me, sumasang-ayon ako doon kasi kailan mo pa didisiplinahin yung bata? Kung kailan ba malaki na, matanda na, yung kaya ng sumagot, kaya ng mga twiran. Kasi kapag malaki na, tsaka mo siya dinisiplina or tinuruan, maaaring hindi na yan makinig sa'yo. O kaya naman, habang dinidisiplina mo, habang tinuturuan mo, o kaya naman, pagalitan mo lang ng konti or nasigawan mo lang ng konti, magdaramdam na. So, may mga bata na kapag late mo na na-disiplina, kasi nasanay sila na ini-spoiled sila, bata pa lang, maaaring hindi na sila makinig sa'yo. Kasi sabihin nila, dati-rati naman, hindi mo ko pinapagalitan. Bakit ngayon papagalitan mo ko? May mga batang ganun. O kaya naman, baka kapag pinagsabihan mo, talikuran ka lang, tapos mag-walk out, alis ng bahay, then punta sa barkada, di ba? May mga batang ganun. Kaya, dapat, bata pa lang, maituro na natin sa kanila kung ano ang tama at mali, kung ano ang dapat sa hindi dapat. Kasi, may mga kilala ba kayong bata na bata pa lang, hindi mo naman tinuruan magsinungaling. Pero tinanong mo, did you eat the chocolate? Sabihin, hindi. Pero makikita mo, may mga chocolate sa gilid ng bibig. See? Hindi magtataka ka, hindi mo naman tinuruan magsinungaling, pero bakit marunong magsinungaling? Kasi ang bata, kapag hinayaan natin gawin lang ng gawin kung anong gusto nila, kahit minsan mali na, para sa kanila, tama yun. Diba? Kaya nga may kasabihan sa mata ng bata, ang mali ay nagiging tama. So kung hindi natin i-correct, bata pa lang, makakasanayan nila yun hanggang sa lumaki sila. Unlike kapag bata pa lang, tinuturo mo na sa kanila kung ano ang tama at mali, madadala nila yun habang lumalaki sila. And para sa akin kasi ang pagdidisiplina, isa yan sa mga responsibility ng magulang talaga Kumbaga sa simento, habang malambot pa ang simento, dapat minomold mo na. Kasi kapag yan ay tumigas, you will break it na Kasi hindi mo na mamomold yan dahil nga matigas na. So sa bata, sa pagdidisiplina sa bata, ganun din. Habang bata pa lang, dapat dinidisiplina mo na siya. And for me din, walang masama kung pagalitan or paluin yung bata kung kinakailangan. Pero dapat hindi yun natatapos sa pinalo mo lang siya o pinagalitan mo lang siya. Dapat ini-explain mo rin sa kanya kung bakit ka nagalit, kung bakit mo siya pinalo. Dapat nare-realize ng bata yung pagkakamaling nagawa niya, kaya ka nagalit, kaya mo siya pinalo. Tsaka, dapat naiintindihan din ng bata na kaya natin siya pinagalitan or pinalo is because mahal natin sila. Gusto natin silang lumaking maayos, mabuting bata. Kasi may mga bata na, kapag hindi kasi natin ginawa yan, may mga bata na mapagtanim Yung nare-retain sa utak nila yung, ay, pinagalitan ako ni mami at daddy, pinalo ako kasi hindi ako love. May mga batang ganun. Kaya dapat i-explain natin sa kanila. Hindi natatapos sa pinalo lang natin or pinagalitan natin. Pag namalo ka ng bata, kamay or sa puwet mo lang papaluin, hindi kung saan-saan. Tsaka kapag pinapagalitan natin yung anak natin, as much as possible, wag natin silang sasabihan ng mga masasakit na salita. Dapat, ang bata, ini-encourage natin sila, ini-enlighten natin sila, tinuturuan natin sila ng tama, in a good way, in a good manner. Huwag nating mumurahin, huwag nating sasabihan ng masasakit na salita, huwag nating sasaktan ng mga damdamin nila. Kasi makaka-apekto din yun sa kanila Tsaka, mahalaga na open tayo sa mga anak natin, kasi dapat na ipaparamdam natin sa anak natin na pwede nila tayong lapitan, pwede nila tayong kausapin kapag may mga problema sila, na pwede nila tayong mahinga ng tulong, pwede silang magkwento sa atin. Kasi pag hindi natin yan naiparamdam sa mga anak natin, hahanapin nila yan sa labas, hahanapin nila yan sa ibang tao. Kaya may mga kabataan na maaga pa lang nagbo-boyfriend na o nag-girlfriend na kasi feeling nila yung girlfriend or yung boyfriend, yun yung magpapasaya sa kanila or magpapakumpleto sa kanila. Which is, kung bata pa lang, pinaparamdam na natin or pinupuno na natin sila ng love and care, hindi na nila yan hahanapin sa labas o hindi na nila yan hahanapin sa ibang tao.
Kasi sa bahay pa lang, sa mga magulang pa lang nila, punong-puno na sila ng love. Okay? Tsaka importante talaga yung communication. And isa sa mga mabibigat na responsibility talaga ng magulang, na kahit gaano ka ka-busy, dapat nabibigyan mo ng time yung mga anak mo. Example, galing ka ng trabaho, kakain kayo, dinner. Yung tanungin mo sila, anak, kumusta ka sa school mo? Kumusta ka ba sa mga classmate mo, sa teacher mo? Yung open up a topic para yung anak mo makapagkwento, makapag-open up sa'yo, yung hindi siya nahihiya. Mahirap kasi kapag yung bata, puro takot lang yung nararamdaman sa magulang. Dapat ang bata, hindi lang may takot at respeto sa magulang, dapat may pagmamahal din at the same time. Kasi may mga bata na puro takot, kaya hindi makapag-open up sa magulang kasi takot, kasi baka magalit si mama, si papa. Kaya hindi makapag-open up. Ang nangyayari, nag-open up siya sa ibang tao. Tapos, minsan, naglalabas ng sama ng loob o ng hinanakit sa Facebook, sa social media, diba? Tapos, what if yung napag-open upan niya ng problema niya is hindi naman good influence? See? So, bilang parent, isa yan sa mga duties and responsibilities talaga natin. Kaya, ang pagmamagulang ay hindi madali. Madaling maging nanay, madaling maging tatay, pero mahirap magpakananay at mahirap magpakatatay. It's such a big and wide responsibility na kailangan mong gampanan. Okay? Hindi yun natatapos sa pinanganak mo lang yung anak mo, pagkairi mo, tapos na yung responsibility mo, nanay ka na. Tapos na yung pagiging nanay mo sa ganon. No. Kaya naman yung tatay, o sige, mabigay ko lang yung pangangailangan mo, mabigyan lang kita ng pera, ano na ako, okay na ako bilang tatay. It requires a lot. Hindi lang sa pagpo-provide, hindi lang sa pag-iri dun sa anak mo. Malaki at malawak na responsibility yan. Kaya yung mga kabataan ngayon na parang sabik na sabik mag-boyfriend or magkaroon ng anak, isipin nyo munang mabuti. Hindi yan laro, hindi yan bahay-bahayan. Okay? Kasi mararanasan nyo lang yung hirap kapag nandun na kayo sa sitwasyon. Ang hirap kasi na kapag padalos-dalos ka ng desisyon, tapos karoon ka ng anak, tapos alam mo yon, saya today, iyak later. Ang hirap kasi yung ganun, kawawa yung bata. Tsaka sa mga magulang, kung hindi nyo naman talaga kaya na mag-anak ng marami, na kayo mag-anak ng marami kasi kawawa naman yung bata kapag hindi nyo na-provide yung pangangailangan nila. Una, sa pagkain, kailangan may proper nutrition sila. Tapos pangalawa, kapag pinag-aral mo, diba? Kung hindi naman ganun kalakihan yung kinikita nyong mag-asawa, kung hindi naman ganun kayo ka-well off, huwag na mag-anak ng madami. Perfect. Hindi na uso ngayon yung the more the merrier. Okay lang yung the more the merrier kung mayaman ka, kung marami kang pera, yung kaya mong buhayin, kahit mag-anak ka ng 2 dosena ka, pero kaya mo namang buhayin, okay lang yung walang problema doon. Pero kapag mahirap ka na, kahit isang tuka, tapos mag-aanak ka pa ng madami, kawawa naman yung mga bata. Diba? Naalala ko before, when it comes to discipline, lumaki kasi ako sa lola ko eh. So, karamihan ng disiplina talaga, pangaral sa buhay, sa kanya ko talaga nakuha at natutunan. And I remember, sabi niya sa akin, ayoko na makakarinig ako mula sa mga parent na irereklamo ka sa akin, lalo na ng teacher mo, ipapatawag ako kasi nirereklamo kang magulo ka sa klase, ganto. Eh, siyempre takot ako sa lola ko, paglakihan lang ako ng mata nun, tahimik na ako eh. Kasi parang, pag tinitigan na ako noon, parang may banta eh, parang may pagbabanta na humanda ka sa akin mamaya pag alis ng bisita. Siyempre, takot ako sa lola ko, susunod ako. Sabi niya sa akin, kung ano daw ang behavior ng bata sa loob ng bahay, ganun din yung magiging behavior niya sa labas.
Ang turo sa akin ng lola ko, kapag pupunta ka sa ibang bahay, sabi niya, pag pupunta ka sa ibang bahay, dapat behave ka lang. Dapat doon ka, nakaupo ka lang sa isang tabi. Aalis ka lang doon kapag inaya kang kumain. Kasi kapag may nasira daw or nawala doon sa bahay, wala daw ibang sisisihin kundi ako. Kasi ako lang yung pumunta doon, ako lang yung tao doon. Tapos, kahit daw alam ko yung CR, dapat daw magpapaalam ako. Tapos, kapag pumunta ako sa bahay, kung sino daw yung maabutan ko doon, whether katulong, or driver, hardinero, kahit na sino, kailangan daw mag-greet ako ng magandang umaga, kung umaga, magandang tanghali, kung tanghali, parang ganon. Tapos, sabi niya, huwag kang magpapasok ng tsinelas or sapatos sa loob ng bahay unless sabihin nila na tsinelas or sapatos mo pwede ipasok. Kasi sign of respect daw yon. So, nadala ko yon hanggang tumatanda ako, nadala ko yung ganong pangaral niya na kailangan behave ka lang. Kasi nga, reflection yon sa magulang eh. Kung ano yung behavior, attitude ng bata sa labas, towards other people or sa ibang lugar, reflection yun sa magulang. Baka kasi sabihin na nga, hindi ba yan dinidisiplina? Hindi ba yan tinuturuan? Diba? Ganun yung magiging reaction ng ibang tao eh. Which is nakakahiya sa part ng magulang. Tsaka doon na rin sa bata, syempre. Kaya, importante na madisiplina natin ang mga anak natin sa murang edad. Maaring ngayon, dahil bata pa sila, hindi pa nila naiintindihan. Pero as they grow up, as they matured, madadala nila yon, maaalala nila yon. At kapag nagkapamilya sila, ma-apply din nila yon sa magiging anak nila. Batang-bata ka pa at marami ka pa kailangang malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang.